na magrarally daw yung mga Duterte supporters. Actually, natuloy sila. Natuloy sila kanina. Inulan lang. Nasa Liwasang Bonifacio sila kanina. Baka hindi nyo alam. Andun sila. Natuloy. Pero yung sinasabi, yung pinopost nila na humanda raw ang Malacanang dahil tao dito, bubuhos daw ang suporta ng mga taong anti-Marcos. Mukhang hindi ho bumuhos ang tao Ang bumuhos ulan. hindi ho bumuhos ang tao Ang bumuhos ulan Nakakahiya to mga to. Nando pa sa Liwasang Bonifacio. Mga kotsero, ayan Case in point na binabayaran ng KOJC yung mga rally. Case in point na binabayaran ng KOJC yung mga rally. Tingnan nyo ngayon, wala. 'Di ba? Wala ngayong walang kwenta yung rally. Nasa Liwasang Bonifacio sila pero walang kwenta yung rally. Walang tao. Nandun ba yung mga galit na galit sa Marcos sa social media? Wala. Andun ba yung binabayaran ng 1 million pesos per month? Wala. Andun ba yung mga, in fairness kay Vic Rodriguez, nandun siya kanina. Mukhang siya lang. Mukhang siya lang naman ang nandun. Anyway, so nandun nga sila kanina, nag-rally sila sa Liwasang Bonifacio. Pero majority, yung mga players, mga big players, wala doon. Wala. Coach, kahit si Lord ayaw sa kanila. Kahit si Lord Sasabihin na naman nila, sasabihin na naman nila, nagpaulan si FL. Alam niyo, napaka-stupid nung sino ba nagsabi nagpaulan daw si FL. Pero nagpa-cloud seeding daw. Saan ba yun? Sa Bulacan ba yun? Ano yung nireklamo nila? Kaya hindi na tuloy yung maisog. Kasi nagpa-cloud seeding daw si FL dun sa specific na place na yun sa Bulacan. Ginagawa niyo tanga mga tao sa Pilipinas Cloud seeding. So kanina meron silang rally. And albeit it was not successful, diba? It's a fail. It's a massive fail. Massive ang failure. Nangyari. Fail nga lang. Ang sinasabi nilang magpapaulan daw sila ng mga taong kakaladkad kay PBBM palabas ng Malacanang, hindi po nangyari. Ang nagpaulan po ay si Igme. Igme ba yung pangalan ng bagyo? Igme na, di ba? Tapos mga kotsero, idadagdag pa natin dyan yung sinabi ni Sara Duterte nitong nakaraan. Duterte on President Marcos, we're not talking, we're not friends. We're not friends. Hindi kami friends ni Bongbong Marcos. Yun, By the way, merong video na kumalat. May nag-share lang sa akin nito Shinare sa GC namin. Nung isa pa nating yung GC ng mga admin dito sa sa live stream. Sana yun. Di ba sinasabi ni Sara na Di ba sinasabi ni Sara na nakiusap lang daw yung si Bongbong Marcos sa kanila para kargahin siyang vice-presidente? Oo. Alala niyo yun? Merong campaign video na lumabas. Ito. Hindi ko lang alam kung paparanig ko na lang sa inyo. Ito. Ano sabi ni Sara sa kampanya? Siya raw yung nakiusap kay Bongbong Marcos. Siya raw yung nakiusap kung pwede rong kunin siyang vice-presidente. Ay, sinungaling si Sara. Nagugulat pa ba kayo? Nagugulat pa ba kayo guys pag nalaman yung sinungaling si Sara? Mga kotsero, hindi po nalalayo ang bunga sa puno. Pero ito yun. Paparinig ko na lang. Ayan. Yun. So, paano na yan mga DDS? Ano na ngayon? So, ibig sabihin mga kotsero,
This also tells us na ginamit ni Sara Duterte ang impluwensya ng mga Marcoses para maligawan ang mga loyalista, which by the way, mga kotsero, would average around 15 to 18 million. It would average around 15 to 18 million voters. Bakit alam nating 15 to 18 million? Kasi mga kotsero, nung panahon na hindi pa malakas ang mga Marcoses, nung panahon na hindi pa sila ganong kalakas sa mundo ng politika sa Pilipinas, nag-average sila ng more or less 15 to 17 million votes. 2016 elections, 2019 elections, and then itong 2022. So more or less, ang mga true blue Marcos supporters are roughly around 15 to 19 million, 15 to 18 million. More or less, okay? So, ginamit ni Sara Duterte ang impluwensya ng pangalang Marcos para manalo bilang vice-presidente. As in literal, na ginamit niya. Parang kung paano ginamit ni Rodrigo Duterte ang pangalang Marcos para mabola at para manalo siya bilang presidente. Ganon din. So, nagsisinungaling si Sara? Oo. Magugulat pa ba tayo na nagsisinungaling si Sara Duterte? Ha? Magugulat pa ba tayo? Huwag na kayo magulat. Sabi sa inyo mga kotsero, nakasulat din naman sa Biblia na ito, kapag nagsinungaling ang demonyo, nagsasalita siya sa kanyang native tongue. Ganon din si Sara. Kapag nagsinungaling siya, huwag na kayong magulat. Oo. Kasi nature na niya yun eh. Oo, huwag na kayong magulat. Pag nagsinungaling siya at nabiso siyang sinungaling siya, yun na talaga yun. Oo, huwag na kayong magulat. Sabihin nyo lang, uy, si Sara na, nagsinungaling na naman. Ano ba yan? Ganun na lang ang reaction. Hindi na yung, nagsinungaling si Sara? Bakit ganun? Hindi, huwag na ganun. Ang reaction ay, ano ba yan? Nagsinungaling na naman si Sara. Grabe naman. Expected. Ganun naman ang reaction. So, hindi nga raw doon sila, balik sa topic, medyo na-off topic ako doon. Sabi, so ayun nga, di raw sila friends. We're not talking, we're not friends. And then, di ba, panay ngayon ang bira niya sa mga ginagawa ni PBBM, di ba? Panay. Oh. Kaso may development. Anong development? Yung tatay, sinabi kahapon sa National Assembly ng PDP. By the way, take note ha. Ang PDP, yung Partido Demokratikong Pilipino, na ninakaw ni Duterte kay Coco Pimentel. Yung partidong ninakaw ni Duterte kay Coco Pimentel, yun ang PDP ngayon. Okay. Sabi ni Duterte, sabi ni Digunggung sa PDP National Assembly, wala namang abuso. Oo. Wala naman akong problema kay Marcos. Ha? Panoorin natin. Nakahapon ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang kanilang senatorial bets para sa 2025 polls. Iginiit naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na matatag pa rin ang kanilang partido kahit tila nakuha na ng Marcos administration ang malalaking political parties. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Sa isinagawang National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Davao City, inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang senatorial bets para sa 2025 midterm elections. Ito ay sina re-electionist Senators Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa at ang aktor na si Philip Salvador. Bukod dito, naghalal din ng ilang bagong Wait lang, magre-react lang ako doon sa Philip Salvador. Nagkakaubusan na ba kayo ng dyan? Ng viable candidates at isiningit nyo si Philip Salvador? Di ba? Isiningit nyo talaga si Philip Salvador? In-expect ko dalawa lang eh. In-expect ko si Bato de la Rosa, si Bongo. Nagulat ako, may Philip Salvador. Ano to? Anong kalokohan to? Tuloy natin.
Party officials ng partido gaya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang Executive Vice President at Philip Salvador bilang bagong Vice President ng Luzon. Party President naman si Senator Robin Padilla at campaign manager ng senatorial candidates. Nagkaroon rin ng MOA signing para sa 2025 elections ang PDP sa Partido Reforma, hugpong ng pagbabago, federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS at ang volunteer organization na tumulong sa kandidatura noon ng dating Pangulo na Mayor Rodrigo Ro Duterte, National Executive Coordinating Committee. Ang naturang kasunduan ay magbibigay ng karapatan sa PDP na tumanggap ng nominasyon ng iba pang posibleng maging kandidato mula sa ibang partido hanggang sa huling araw ng COC filing sa October 8. It's official mga kotsero. May Memorandum of Understanding ng HNP. Hugpong ng pagbabago. Sinabi na natin yan before, di ba? Sinabi na natin yan before. Ang hugpong ng pagbabago ay magkakaroon ng alyansa sa PDP. Yan. Ayun na. Ayun na, nangyari na. Mataas pa rin yung batting average natin, guys. Oo. Ayun na, nangyari na. Hugpong ng pagbabago, tsaka PDP nagkaroon na. Nakakagulat, mga kotsero, kasama pati ang Partido Reforma. Di ba mga dilawan yun? Partido Reforma. Di ba? In-endorse nun si Lenny. Noong 2022 elections, Partido Reforma. Tsaka yan yung grupo ni di ba? Yan hindi kasi siguro dahil kay Cayetano. Oo, baka dahil kay Cayetano. Yan yung grupo yata ni Cayetano if I'm not mistaken. Alvarez? Kaya dahil si Alvarez. Oo. Bebot Alvarez. Kaya. Ang alam ko, tama-tama kay Alvarez to kasi naalala ko, noong 2022 elections, inendorso nga rin ni Alvarez si Lenny Robredo. Tama. PRP nga yan, PRP. Dilawan tong mga to. Tsaka nung panahon na magkaaway pa si Sara at tsaka si Alvarez, yun yung inendorso nila si Lenny tsaka si Kiko. Kiko yun eh. Lenny Kiko. But anyway, tuloy natin. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakuha aniya nito ang halos lahat ng partido at natunaw. Ngunit nananatiling matatag ang kanilang partido kahit na wala aniyang pera. Nung nanalo si President Marcos, I am not saying anything against it. Maybe he's a very good tactician na nakuha niya lahat ang partido. He was able to gather everybody and everything at natunaw. Wala namang partido. Wala ka nang marinig na partidong no more. Ganyan din naman nung panahon ni Digong eh. Mga kotsero, traditional na yan sa Pilipinas. Kaya kasabi ko sa inyo, si Digong is the case study for trapo eh. Case study talaga, napakagandang case subject ni Rodrigo Roa Duterte kung ang magiging indicators mo ng pagiging trapo ang pag-aaralan. Kasi nung panahon ni Digong, ganun din naman. Noong siya yung presidente, lahat ng politician naglipatan ng PDP laban. May kasamang laban noon. Sila yung pinakamalaki noon. It's really sadly, ang pangit nga lang, pero wala tayong magagawa. It is what it is. Sana mabago in the future. Pero mga kotsero, ang sistema talaga is kung sino yung ruling party, lumilipat talaga lahat doon ng politiko. Lumilipat talaga. Kung sino yung ruling party. Ganun talaga yun. Wala na. It is what it is. Wala na yung magagawa doon. Yun na yun. That's one point. Pero on another point, mga kotsero, ano yung sinabi niya? Ano yung sinabi ni Digong kanina? Oo. At natunaw. Gather everybody na saying anything against it. Aniyang pera. Wait. Marcos. Si President Marcos. I am not saying anything against it. Maybe he's a very good tactician. Very good tactician daw? Wala ko ba weak leader? A weak leader
should not be a very good tactician. Di ba? Wiki. Tapos ngayon biglang, he's a very good tactician. Naka-fentanyl ba ngayon to? Baka naka-fentanyl to ngayon. Nung nagsasalita pala siya nito, baka naka-fentanyl, oo, medyo naka-cloud9 siya, di ba? Sabi niya kasi, it feels like cloud9, sabi niya. Di ba? Anyway. Na nakuha niya lahat ang partido, he was able to gather everybody and everything at natunaw. Wala namang partido. Wala ka nang marinig na partidong no more except PDP. Ang PDP kasi hindi ito back up ng milyonaryo. Sa totoo lang yan ang ano niya. Ang PDP Anong hindi kayo backup ng milyonaryo? Sa anak mo pa lang, 51 billion na. Hindi talaga kayo backup ng milyonaryo. Bilyonaryo ang backer nyo. Bilyonaryo. Kayo pa lang. Yung kurakot nyo pa lang eh. Di ba? Ang backer nila, sila. Oo. Sila yung political backer nila. Kay Pulong pa lang, 51 billion eh. Yung confidential funds na ginastos ni Sara Duterte, nung mayor pa lang siya, umabot ng billion yun. Umabot ng billion, mga kutsero, yung confidential funds na yun. Billion din yun. Malamang yung kay Baste, ganun din. Yung mga naibulsa pa, galing Parmali, galing Pogo, galing China. Sa sindikato nyo na si Kibuloy, magkano na ipasok sa inyo nun? Yung kultong sindikato nyo. Sa kanila pa lang, billion na pera yung meron sila eh. Kanila pa lang yun ha. Ang pinapalabas kasi niya, na ang dating is parang nabili ni PBBM yung mga ibang partido. Parang ganun. Parang nabili niya yung partido. Imposible yun. Imposibleng mangyari yun. Ano, bibili mo lahat ng politiko? I mean, ilang members of the Congress yan? 300 plus? 250 na distrito? Unless meron pa mga nadagdag na ibang distrito? Plus 20% na mga congressmen na na party list? Plus 24 na senador? Bibilin mo lahat yun? Huh? Paano mo gagawin yun? Posible. It's really, mga kotsero, sa totoo lang, it's really the political culture sa Pilipinas. Kung sino yung nakaupo, siya yung pinakamalakas at lahat ng politiko sasama dun. Ganun lang kasimple yun. Ano sasagot lang? Marcos Gold? May Marcos Gold, diba? Malay natin kung binili nila, diba? Marcos Gold. Anyway, tuloy natin. Nag-umpisa walang pera, hanggang ngayon walang pera, walang expectation. Sinungaling. Really. Sinungaling. Nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. Ayun, at least doon nagmamin siya. Nagkaroon sila ng konti. Tumigil. 7 trillion, wala pang 1 trillion. 7 trillion ang inutang niya nung pandemic. 7 trillion pesos ang inutang niya nung pandemic. Wala pang 1 trillion ang ginastos para sa pandemic response. Ano nangyari doon sa 6 trillion? Sinungaling ka, Duterte. Sinungaling ka, Digong. Sinungaling. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na Givable, ibig sabihin, anong sabihin ng givable? Oo. Ano ibig sabihin ng givable? Pambili ng boto? Pang-bribe? Yung ba yun? Givable? gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. Dagdag pa nito, wala siyang laban sa Pangulo basta't napapanatili nito ang maayos na pamamahala sa gobyerno. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent.
walang problema, we will agree para wala na lang gulo. Otherwise, I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na ano. For as long as he maintains his yung ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bed with him. Bukod kay Mayor Baste, Ulitin natin. Ulitin natin yung sinabi niyang yan. Ulitin natin. ala sa gobyerno, Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Otherwise, We will agree para wala na lang gulo. Alam nyo, nai-imagine ko na kung ano yung mga sasabihin ng mga DDS eh. Lalo yung mga DDS bubulagers. Oo. Ang malamang sa malamang sasabihin lang nila, hindi, pakonsuelo na lang ni Duterte yan para walang away. Oo. Ganun. Para walang away. Oo. Hindi talaga siya naniniwala dyan, pero pakonsuelo na lang niya yan. Alam niyo naman si mahal natin Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo naman yan eh. Alam niyo naman yan eh. Master strategist, chess master, art of war yan eh. Oo. Oo, ganun lang yan. Oo, ganun lang siya. Alam niyo mga kotsero, for once, agree ako sa mga DDS kung yun na sabihin nila. Maniniwala ako. Alam niyo kung bakit? This is a game of good cop, bad cop. This is a game of good cop, bad cop. Ngayon, ang bad cop, sino? Si Sara. Siya yung bad cop. Siya yung bira ng bira. Siya yung tira ng tira. Bakit? Sunog na sila eh. Sunog na si Digong. Sunog na si Baste. Sunog na si Pulong. O sino pang titira? Wala na. Si Sara na lang. So they're trying to play the game of good cop, bad cop. Kunyari, one side of the Duterte faction ay galit sa mga Duterte. Galit kami sa mga Marcos. Oo, Marcos resign, maisug, etc., etc. Marcos resign, etc., etc. Ganun. That's one side. The other side is ngayon, nagbabago ngayon sila ng posisyon, quote unquote. Binabago nila ngayon ang kanilang posisyon. Good cop, bad cop. Bakit? Napakita ko sa inyo kung bakit. Una, napag-usapan natin to kahapon. Konti na lang ang pro-Duterte. 16% na lang from 20% according to survey. According sa survey ng Okta, 36% ng mga Filipino voters to 36% ng Filipino voters ay pro-Marcos or pro-administration. 16% ang pro-Duterte. 16% na lang. Nabawasan pa yan. Nung unang ginawa yung survey, 20%. Tapos ngayon, 16% na lang. Ano kaya mangyayari sa December? Baka 10% na lang yan o 5%. Tapos if I'm not mistaken, 4% out of the 100 is liberal or mga dilawan. Tapos yung natitira are neutral or independent. Mas malaki yung independent, syempre. Mga nasa around 40 something %. Malaki yung independent eh. But definitely, kung malaki yung independent, pangalawa, yung pro-admin, pro-Marcos. So definitely, coming into the elections, kailangan mga kotsero, maka-attract ka. Oo. Kasi, politics is addition, di ba? Naalala niyo yan? Sinasabi yan ng mga DDS bubulagers eh. Alam nyo kasi, politics is addition, etc., etc. Mali yung diskarte ng mga dilawan kasi politics is addition, ganyan. O, di ba? Yun ang sinasabi nila eh. Politics is addition eh. Mali yung ginagawa ng mga dilawan eh. Nagiging exclusive sila, nagiging parang tao dun? Click, oo. Di ba naalala nyo nung 2022 elections? Ngayon, mga kotsero, naramdaman nila yung hagupit ng katangahan nila. Naramdaman nila na, ay, shucks, tinry nating itumba ang Marcos administration kaso hindi kaya. Mag-i-eleksyon na. Kailangan may pasok tayo. Kailangan makapasok si Bongo. Kailangan makapasok si Bato. Kailangan makapasok si anong pangalan niya? Philip Salvador. So, ano nangyari? Manliligaw uli siya. Gagamitin na naman nila yung mga
yung mga supporters ni PBBM para meron silang maipasok kahit isa. Imagine si Digong hindi tumakbong senador. Sa kanilang lahat siya lang yung may pag-asang manalo. Si Digong lang. Sa kanilang lahat siya lang ang may pag-asang manalo. Bakit? Siya lang yung pumasok sa 12 eh. Sa survey ng Okta to Siya lang yung pumasok sa top 12. Pang 12 nga lang siya. Pang 12 nga lang siya. Nung una, itong si Duterte, itong tatay, nagna-number 1, nagna-number 2, pinakamababa na number 5. Oo. So, sure ball, no? Sure ball. Ngayon, hindi na. 12 na. Oh, mahina na siya. Mahina na, wala nang hila ang Duterte Magic. Wala nang hila ang Duterte Magic. Bakit? Kasi namulat na ang mata ng Pilipino sa kabalos-lugar at kagaguhan nitong matandang to. Pardon my French. O si Bongo nasa top 5. Pang number 5 yata si Bongo eh. If I'm not mistaken. Pang number 5 siya. Pang number 5. Marami pa siya nauuto eh. Kasi gamit na gamit niya yung yung Malasakit Center. Gamit na gamit niya yung Malasakit Center. As if na may contribution sa Malasakit Center. Alam niyo yung Malasakit Center, mga kotsero, ginagamit lang ni Bongo yung pera ng PCSO, DOH at PhilHealth para magpasikat siya. Imagine. Pera ng ibang ahensya, siya na ikinabang. Tigas na mo. Hindi. Puntahan niyo yung batas ng Malasakit, yung Malasakit Center Law. Puntahan nyo. Basahin nyo. Ang appropriation ng budget niyan, yung perang ginagamit niyang Malasakit Center nanggagaling sa PhilHealth, DOH, at PCSO. Tigas ng mukha, di ba? Tapos binibida niya yung sarili niya na Mr. Malasakit. Come on. That's BS. Balik natin yung sinabi ni Digong. It's excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Otherwise, para walang gulo. Kayo nag-umpisa ng gulo. Ang nakakairita to si Duterte. Anong para walang gulo? Kayo yung nag-umpisa ng gulo. My goodness. Tigas ng mukha talaga. Oo, tigas ng mukha talaga, guys. Sila na nga yung nag-umpisa ng gulo. Sila pa yung ganyan may attitude. Kampanya pa lang, nanira na si Duterte. Campaign pa lang, tinawag na weak leader, tinawag na cocaine addict. Tapos nung nanalo na si PBBM, sinisiraan pa rin. Tinawag na addict ilang beses. Tinawag na diktador kasi gusto daw baguhin yung konstitusyon. Oh, my goodness. Anong para walang gulo? Sa inyo nang galing yung gulo. O di quit na pala kayo. Suko na. I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na for as long as he maintains his yung ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bed with him. Bukod Biglang I can bed with him, Parang, bati na tayo. Baka pwede na magbati na tayo, di ba? Let's bed with him. Oo. Come on. Sinungaling. And I'm sure si PBBM knows better. Sanay na yan sa ganyan. Batikan na siya. Kubilatis ng kasinungalingan ng tao. Anyway, tuloy natin. kay Mayor Baste, inaprubahan din ng partido ang resolusyon para imbitahan si Vice President Sara Duterte at Davao Representative Paulo Duterte na maging miyembro ng partido. Ayon sa dating Pangulo, ayaw niyang patakbuhin si VP Sara. Tama na aniya na may isang tumakbo na sa kanilang pamilya bilang Pangulo. Whatever. Daughter out. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Give it also to the others. Sa halip hinikayat ng dating Pangulo na kung sino man ang gustong tumakbo bilang Pangulo ay maghain ng kanilang nomination mula sa local PDP para mapag-usapan ng kanilang Center Committee. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Yun. Yun na yung balita dyan. Ayaw masyado obvious to si Duterte kasi. Dapat di siya masyado nagpapaka-obvious. Masyadong obvious yung galawan niya eh.
Masyadong obvious talaga, guys. Mga kotsero. Hindi siya akala ko ba master strategist, art of war? Oo. 'Di ba? Kaso bakit ganun? Parang nasan yung strategy? Parang nawala yung strategy. Oo, parang mali yung diskarte this time. Oo. Mali yung diskarte this time. Parang hindi pasok dun sa pwede nilang gawin. Shadow obvious eh. Shadow obvious. I mean, imagine after a long time, after mong bolahin ng mga Pilipino na ganito ka, na sumusuporta ka kunyari, etc. etc. Di ba? Nanligaw siya sa mga sa mga botanteng loyalist eh. Oh, sumusuporta siya sa mga Marcos, etc. etc. All of a sudden, biglang binawi. Di ba? Tapos ngayon, mag-e-election na. Friends na ulit? Ganun pala yun. Oo. Sabi ko sa inyo eh, si Digong Duterte is the perfect subject for a case study in trapo politics. Siya talaga, mga kotsero. He is the consummate trapo. Traditional politician. He is the consummate trapo. Siya talaga. Ano na kaya sasabihin ngayon ng mga DDS sa kanya? Ano? Wala na? Wala na yung Marcos resign? Wala na? Dapat magrarally sila today eh. Yan ang balita sa akin eh. Sa Davao, dapat si Baste eh. Magrarally today. Oo, dyan sa Freedom Park dyan sa Davao according to information that I have received. Oo. Pero kagabi, kinancel nila. Kagabi. Alam niyo kung bakit? Ayun. Doon sa sinabi ni Digong. Kailangan manligaw eh. Kailangan manligaw. I don't think makukuha nila yung gusto nila ngayon. Not in the next few elections. Hanggat nakaupo si PBBM, hindi nila makukuha yung gusto nila. Hindi ko alam kung kung until after the administration of PBBM. Pero for sure, hanggat nakaupo si PBBM, hindi nila makukuha yung gusto nila. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?